Sa bawat anino ng gabi, may mga kwento. Sa bawat kagubatan, ilog, at lumang bahay, may mga nilalang na hindi kailanman nawala. Hindi sila katang-isip lamang. Sila ay alaala ng takot at ng ating kultura. Ako si Tiyanak. Isinilang ako sa pagitan ng buhay at kamatayan. Isang batang hindi nabigyan ng katahimikan. Kapag narinig mo ang iyak ko sa gitna ng gubat, huwag kang lalapit. Dahil hindi lahat ng umiiyak ay nangangailangan ng tulong. Sinasabing ako ay kaluluwa ng sanggol na hindi nabinyagan o hindi nabigyan ng maayos na libing. Ako, ang bantay ng lupa, nono sa punso. Huwag mong tapakan ang aking tahanan. Ako ay maliit, ngunit ang galit ko ay kasing lalim ng lupa. Sinasabing ako ay sinaunang espiritu ng kalikasan na naninirahan sa mga punso. Ako ang babaeng hindi na nakauwi na tinatawag ng karamihan na White Lady. Hanggang ngayon, hinahanap ko pa rin ang daang nawala sa akin. Karaniwang kwento ng babaeng namatay sa trahedya o hindi malamang pangyayari. Hindi ako isa. Ako ay marami. Ako ay katawang tao sa araw at halimaw sa gabi. Isang sinaunang mito sa Pilipinas tungkol sa nilalang na nagbabago ng anyo sa kailaliman ng kagubatan, kung saan ang hamog ay hindi nawawala. May isang nilalang na naghihintay sa dilim. Ako ang tikbalang. Akala mo ba ay alam mo ang iyong daan? Ako ang gagabay sa iyo, palayo sa katotohanan. Sa gitna ng mahiwagang liwanag, ako ang tagapag-ingat ng bawat puno at bawat ilog na dumadaloy sa lupang ito. Ako ang diwata. Kapag iginagalang mo ang kalikasan, ako ay kaibigan. Ngunit kapag sinira mo ito, ako ang iyong magiging hatol. Naririnig mo ba ang kaluskos sa iyong bubungan? Sa ilalim ng madilim na langit, may matang nagmamasid sa iyong pagtulog. Ako ang tiktik. Hinihintay ko ang bawat tibok ng iyong puso. Kapag narinig mo ang aking tunog, malapit na ako. Sa liwanag ng araw, ako ay tila isang ordinaryong babae. Ngunit pagpatak ng gabi, ang aking tunay na anyo ay lumalabas. Hinahati ko ang aking sarili upang lumipad sa dilim. Ako ang manananggal, naghahanap ng enerhiya sa ilalim ng buwan. Hindi mo ako nakikita. Ngunit mararamdaman mo ang lamig na dala ng aking presensya sa bawat madilim na sulok. Ako ang Sigben, isang aninong dumarating upang kumuha ng kaluluwa ng tahimik. Wala akong anyo, ngunit ako ay naririto. Ako ang aswang. Hindi ako isa, kundi marami. Maaaring ako ay iyong ina, kapitbahay, o kaibigan. Ngunit sa dilim, ako ang iyong pinakamatinding bangungot. Ako si Shokoy, ang hari ng kailaliman. Sa ilalim ng mga alon ako ang naghahari. Huwag kang magpasilaw sa tubig dahil hindi tayo magkauri. Ako ang San Telmo, isang apoy na walang pinanggalingan, naglalakbay sa madidilim na bukirin. Kapag nakita mo ang aking liwanag, huwag na huwag mo akong susundan. Ako ang balbal. Hindi ako nabubusog sa buhay, kundi sa mga pumanaw na. Bumabangon ako sa gabi upang nakawin ang mga hindi na kayang lumaban. Ako ang kapre. Matagal nang nakaupo sa mga puno ng balete, nagbabantay sa mga lihim na hindi mo nakikita. Tahimik ako hanggang sa ako ay maistorbo. Ako ang engkanto. Maganda at kaakit-akit ngunit mapanganib. Kapag pumasok ka sa aming mundo, baka hindi ka na muling makabalik sa iyong pinanggalingan. Ito ang mga misteryo ng sinaunang Pilipino. Mga nilalang na nagtatago sa dilim at sa ating paligid. Mag-ingat dahil hindi ka nag-iisa sa gabi.